Nagkaroon kami ng encounter and everything. Desisyon niya yan eh. Di ba? Hindi naman natin pwede panghimasukan yung desisyon niya. Pero tandaan ninyo na sinong susundin ninyo? Si Robin Padilla o si Inday Sara pagdating sa endorsement. Sinabi ni Inday Sara, never again sa mga Marcos. So syempre, ang mga politiko, magkakaibigan, hindi mahindian, I don't know. Ang masasabi ko lang kay Robin Padilla, desisyon niya yon. Pero, bibilib lang ako, bibilib lang ako, kasi PDP laban, siya, di ba, chairman, tama ba ako, si Robin Padilla, Senator Robin Padilla. In fairness to him, okay, magkukwento ako ng konti, no? Ano bang, total, ang title lang naman natin is, Congratulations, Bangag. So, nagkita kami ni Robin Padilla doon. He seems so nice person. Okay? But syempre, hindi mo naman makakilala talaga yung tao pag hindi mo napasok yung kaibuturan ng puso niya. Pero ako, nirespeto naman niya ako at gano'n naman siya lahat. Nirespeto niya. Pa-sweet, pa-tweetams, di ba? Artista, gano'n talaga. So, wala akong personal na galit sa kanya. Tandaan niyo, binoljak ko yan dati. Dahil kay Bangag. Nag-sorry nga ako sa kanya. Sabi ko na gano'n, Senator ha, sabi ko na gano'n, boljak kita dati. Sabi ko, sorry dahil sa kay Bangag. Ang sabi naman niya, naku, wala na po yan, ma'am, ganyan. So, I will respect him as a person dahil pinakita naman niya yung respeto. Diba? Ibibigay ko sa kanya yon. Pero not necessarily na susundin mo yung sinabi niya. It's like saying yan na pag sinabing kung tumalon ka sa bangin, itatalon ka dahil mabait sa iyo yung tao. Ang ano ko lang, hiling ko lang kay Robin Padilla, eto I think that's a good question. Sabi ni Bea, go as a person. But you have to look for the greater picture. Ano yung greater picture? Yung maitutulong sa bayan, sa bansa. Ano ba ang mangyayari kung si Amy Marcos ay magiging senador pa rin? Puro na lang drama yan. Ako sa totoo lang, personally, before, ayokong supportahan si Philip Salvador. Kasi nga, based on credentials. But if you ask me, between Philip Salvador and Amy Marcos, susuportahan ko na si Philip Salvador. O lahat doon, why? Bakit? If Amy and Philip Salvador, unang-una, si Philip Salvador, wala pa siyang record ng pagnanakaw. Hindi nga lang siya well-educated na sinasabi natin na abogado or what. Pero kung kukumpara mo, si Aymin nakapag-aral, di ba? Anong ginagawa niya? Sinasabi ba niya sa inyo na bangag yung presidente niya? Yeah. Para sa akin, nung nagsisimula pa lang, di ba, ang pinopromote ko si Attorney Vic Rodriguez at si Kong Marcoleta. Wala lang kasi akong t-shirt ni Kong Marcoleta. Okay? So ngayon, at sa iba pa. But, since Robin Padilla ay head ng, tama ba ako? Si head siya ng PDP Laban. So, sinusuportahan ko ang lahat ng PDP Laban senators strategically. Dahil sa future na pag-impeach nila kay Inday Sara. Kasi politically motivated lahat yan, mga kababayan. So ngayon, although si Robin Padilla ay nagpakita ng respeto sa akin bilang isang tao, pero hindi lahat porque nagpakita sa'yo ng respeto, isusuportahan mo kung sinong inangat niya. Kaya number 56, sabi ni Palangga, si Menz. Yeah, number 56 tayo. Alright? And of course, the whole thing, PDP Laban. Dahil yan ay itinaas naman ni Inday Sara. At dun tayo, mga kababayan, sa statement ni Inday Sara na never again sa mga Marcos. Dahil si Amy ang punot dulo kung bakit nagkaroon ng tandem na Sara Duterte. Di ba? So binudol na tayo, ulit-ulitin ko, alam ni Amy Marcos na adiktos ang kanyang kapatid. Okay, we're talking about Robin Padilla, no? So ngayon, Senator Robin Padilla, okay, narespeto kita bilang tao, sir, okay, dahil nagpakita naman, pag ang tao naman nagpakita sa'yo, kung sincere ang pinapakita sa'yo, we can only question that, depende sa kanya. Like, pag may nagpakitaan ka ng taong kabaitan,
mabait, di ba? Katulad yung, okay naman, so hanggang sa wala sa ginagawang masama sa'yo. Katulad nung pinakitaan ko ng kabutihan na confessed addict at nagbenta ng sarili o nagbenta ng laman. Right? Tama ng Marcos, sabi ni Relly Tuazon. Pinakitaan ko ng kabutihan, pero hindi ako nagtiwala. Hindi ko pinaalam kung sino mga puting ahas. At syempre, binigyan mo ng pera. Pero yun nga, dahil naawa ka sa tao. Okay lang yun. Kung sa tingin niya, naloko niya ako, of course not. Maliit lang na pera ang ibinigay natin. Pero ang intention ko to help that's my intention to help. So kung binudol man ako, marami naman nang nabubudol ng paliit-liit na barya, hindi ko na problema yun. 'Di ba? Dahil hindi naman malaking kawalan ang, total of 100 mahigit $1,000 actually, pero for the whole thing na yun from 2023. 'Di ba? So hindi ako naloko noon. 'Di ba? Yun ay dahil from the bottom of my heart, gusto kong tulungan ang taong wala daw pambili ng gamot. Ang sabi nga ng kaibigan namin, common friend na, gamot. Wala naman ako alam na may maintenance siya. Baka binigyan mo pa ng pampulburon. Sabi ko na gano'n, hindi ko alam. Baka nakatulong pa ako sa pagiging addictus niya lalo. Ngayon, and hindi natin na hina-highlight yan, yung pangalan niya. Kasi gustong-gusto niya yon. Lessons learned, sabi ni Cora MacGarver. Everyday naman we learned our lessons, di ba, Palangga? So ngayon, at saka wag nyo na i-block nyo na lang, i-unfollow nyo kasi gustong-gusto niya yan. Yung former friend ko, kita nyo naman, sinabi niya mismo doon sa hearing na kami ni Marlica, magkaibigan kami, kahit na magkaibigan kami, hindi niya talaga sinasabi sa akin ng puting ahas. For very simple and basic and catchy reason. I don't trust her at him. I don't trust him or her at all. At kahit na magkaibigan ko, ulitin ko, hindi tayo nagbibigay ng impormasyon. So balik tayo dito kay Robin Padilla, tumalon kasi tayo. Senator Robin Padilla, it's your freedom. Freedom niya yan. Hindi natin siya pwedeng pigilan na itaas na si Amy Marcos. But at the end of the day, it's your choice kung bobotohin nyo yung itinaas niyang kamay o hindi. Sa kabila ng sinabi na ni Vice President Sara at nakita nyo na kung anong ginawa ng mga Marcos kay Pangulong Duterte, na naniniwala kayo na ang ating Pangulong Duterte ay nagbigay ng kaaluwanan sa atin. Senator Robin Padilla, nag-usap tayo doon sa dining round table na yon, na kung saan ka nakatira and everything. Mabait siya sa mga lahat, sa mga tao doon. Ganun naman siyempre lang naman magwala siya doon, di ba? Wala naman sigurong politiko na pag nakita ganun. Sila Satanas lang yon. Sinabi ko kay Robin Padilla, hindi ko lang na-review kung ano yung mga committee na member siya, si Robin Padilla. Ito lang, i-echo natin sa kanya. Senator Robin Padilla, bibilib din talaga ako sa'yo kung kausapin mo yan si Amy Marcos, nabuksan ninyo yung investigation sa kidnapping sa Turkey. Kasi pinakilala ko si Robin Padilla, Senator Robin Padilla, kay Sheena Makapinig. Okay? Yung nanay ng 2 bata. Nasa round table kami. Sabi ko, sir, ano ka ba? Member ka ba meron ka bang committee na pwedeng matakil yung issue niya na kinidnap yung ng 2 anak niya? So kung tama yung pagkakaalala ko, ang sabi niya, hindi kasi ako dyan sa anong committee yun. Pero sabi niya, anong committee? I forgot kung anong committee. Basta sabi niya, may committee ako na miyembro na baka pwede. Okay? At alam naman, doon sa conversation, nag-agree naman si Senator Robin Padilla na ang mga Marcos ay walang hiya. Kaya nagtataka lang ako. Doon sa mga conversation namin, nag-agree naman siya na Marcos Jr., Bangag Administration, ang pasimuno ng panggigipit kay Pangulong Duterte. So nagtataka lang ako, bakit itinaas niya si Amy Marcos? Doon sa mga conversation namin, not only kami dalawa, but general conversation, nag-agree kami lahat na ang dahilan ng pag-kidnap kay Pangulong Duterte ay ang bangag na administrasyon. So, ang pakiusap ko lang sa kanya, kay Senator Robin Padilla, na alam ko, kahit sa senador, hindi naman sa Senate President,
kukontrolin kahit mag-open pa siya siguro ng investigation, pero sir, manindigan kayo. Mr. Senator, Senator Robin Padilla, sana manindigan kayo, huwag kayong magpasindak. Kasi kilala naman kayo na matapang, di ba? Kapag kulong nga kayo, di ba? At kayo ay hinarap ang mga hamon sa sa kulungan. Ang ibig ko sabihin, ang taong nakulong na dati, na nakasalamuha ang iba't ibang klasing satanas sa loob ng kulungan, kayang harapin ang pinakasatanas. You know what I mean? Pinakasatanas, which is yun si Lisa. Nakikiusap lang ako, hanggang may time pa, Senator Bato, Senator Bongo, kayong tatlo dyan, sino ba yung kakampi natin ngayong panahon na to bago mag-election? Kabagay ko, I don't know, ano pa ba? Do we still have time? I-open nyo yung investigation, Senator Robin Padilla, dun sa kidnapping. Doon sa dalawang bata sa Turkey na ang pasimuno ng kidnapping ay si Lisa Tanas, si Teddy Boy Locsin Jr., ang asawa niyang si Maria Lourdes Barcelon. When I say sila ang pasimuno, sila ang nag-facilitate para sa katuparan yung fabricated crime na kinaso doon sa nanay para gamitin nilang dahilan na madukot ang dalawang bata. So yun na ang pakiusap ko kay Senator Robin Padilla. Kasi one-on-one, magkatabi kami, eto siya, you know, may picture nga kami, sweet. Hindi ko lang i-post, baka gamitin, ha? Sabi, may picture kami dalawa na bonggang-bongga. Ang sabi nga sa akin, sabi nga ni Senator Robin Padilla, pasabugin mo na yan, ma'am. Hindi ko pinost. Okay, baka gamitin ng kalaban, pero may pagkakataon doon, you know, may pagkakataon doon sa picture na yon. Pero sa akin lang, karapatan ni Robin Padilla na iangat at taas ang kamay ni Amy. But, nasa mga kamay nyo na wag iboto si Amy. Itaas na lahat ng gusto niyang itaas. Okay? So, ang sa akin lang medyo, okay lang yun, medyo, siguro, mahirap talaga. Aminado naman si Robin Padilla na ang hirap, sabi niya, ang hirap ngayon na hindi talaga hindi ito yung eksakto niya sinabi, pero ito yung konteksto ng usapan namin na ang hirap talaga sa Pilipinas dahil sa gobyerno ng mga bangag. Alam niya yan, so I hope naman, I don't know kung anong pinakain sa kanya ni Amy Marcos, bakit tinaas na yung kamay, but siya lang ang makakasagot nun. Kayo lang ang makakapagdesisyon at kung talagang ayaw niya nang mapabudol muli, dahil sinabi nga ni Vice President Inday Sara, never again sa mga Marcos. Matapos nilang ipadukot ang Pangulong Duterte, kapalit ng kabutihan ng mga Duterte sa kanila, kaya naibalik sa pwesto ang bangag, at naipalibig ang tatay, tapos ganun-ganun na lang kayo makalimot? Never again. Okay? Nautulang yan. Madaling manipula yan si Robin na budol. Well, I don't know about that, pero I hope, you know, kaya ako, nag-aapila ako sa inyo, never again. Kahit ano pang mga drama-drama, okay? Ano pang mga drama-drama nila Dan, nasa inyong mga kamay na wag na kayong magpapabudol. Parang nararamdaman ko po na nagdadrama si Robin. Nakikita niya paiyak-iyak na sa hearing sa Senado. Parang tingin ko nagdadrama lang, sabi ni Jan. Anong paiyak-iyak? Hindi ko napanood kasi yung buong hearing. Ba't siya umiyak? Nakita mo ba yun? Na umiyak si Robin daw? Ano sabi? Nakikita mo pa lang na umiyak siya? Hindi rin napanood. Kay PRD. Maawa ka. Ako, umiiyak ako, pero hindi ko pinapakita sa taong bayan. Okay? Kahit bago ako matulog, sa family, I talk about PRRD. Nung nasa dahig ako, kami, ng mga kasama ko, very lonely kapag naisip mo na nandoon pa si PRRD. Nung umalis ako sa dahig, ang bigat-bigat talaga, nakakaiyak, na kinidnap nila yung Pangulong Duterte. Kaya huwag kayong magtiwala kay Amy Marcos. Never again. Kaya tingnan mo, sabi nga, 'di ba? Congratulations. Anong nangyayari? Congratulations sa bangag na administrasyon. Ano ba nangyayari sa atin ngayon, mga kababayan? Ano ang nangyayari sa bansang Pilipinas kung bakit dapat hindi na kayo magbakasyon muna sa Pilipinas? Baka mabiktima kayo ng tanimbala, extortion,
Teka lang, asa na yon? Tanimbala, extortion, at, gigilitan kayo ng, giig ng mga jutang ginamas. Ang sinasabi ko nga sa inyo, mga palangga, ang posibleng mastermind talaga ng kidnapping na ito, walang iba kundi si Lisa Tanas at si Marcos Jr. Meron ng, di ba? Meron ng patunay. 2 bata sa Turkey, Pangulong Duterte, ako gusto nilang ipadukot. Lahat kami ng mga kritiko gustong ipadukot. Lahat ng mga vloggers. Di ba? Tatamnan ng kaso, ihaharas, i-intimidate, politically persecution, pagtatanim ng mga kaso. Tapos habang tayo ay tinatiniman ng kaso, mga kritiko, mga Duterte, taong bayan na nagbibigay ng sentimiento, 2 bata, grade 8 ang sinaksak dahil ano ba itong mga batang na tinuslok? You know what I mean? Ito ba ay mga addictus? Kasi dito sa mga report, sabi dito, maagang binawian ng buhay ang 2 lalaking grade 8 students ng pagtusok-tusokin ng 3 kapwa estudyante kasunod ng hindi pagkakaintindihan na nauwi sa malagim na insidente sa Las Piñas yan. Ano ang reason? Bakit ganyan ang mga bata ngayon? Siya ba? Ito bang mga batang ito ay nag-a-addictus at young age? Kasi dumaan din tayo sa pagkabata. At hindi tayo ganyan Hindi tayo ganyan noon dahil wala pa namang, nung panahon natin, wala pa namang mga addictus benedictus na talamak. Ang mga panahon natin is mga suyop-suyop lang, damo-damo lang. So walang masyadong mga ganong talamak. May mga meron syempre, pero hindi ganon sa panahon ni Bangag ang mga addictus o ang mga krimen. Recently, di ba? Yung si Anson Ke na steel magnate. Ano ang nangyari dyan? Una, sabi ng PNP, konektado daw sa Pogo. Ano sabi ni Teresita Angsin? No. Hindi konektado sa Pogo. Yung pagdukot sa kanya, imagine mo, nagbigay na ng, according to the report, 160 million pesos. Tapos ginurgor pa ang driver. 160. Baka, nakilala ni Anson Ke, okay, ang kanyang abductors, or may nalaman siya, posible lang, I'm not saying na factual ito, pero this is just my observation, okay, na baka nga nakilala na mamaya kakilala pala ni Lisa Tanas at ni Marcos, kaya itinuloy nila. Kaya congratulations sa ating mga Chinese-Filipino business personalities na nararanasan ninyo dahil sa hindi pa kayo kumikilos laban sa mga bangag. Kayong mga Pilipino, na ano ang sabi ko sa inyo? Kung kayo ay nakakapalo dito sa aking vlog, 2022, 2023, 2024, ano ang sabi ko? Aantayin o hihintayin nyo na lang ba na sa susunod ay kayo na ang dukutin ng mga bangag? Di ba? Anong ngayon? Ano ang eksena ngayon? Di ba sabi ni Bangag, wala ng Pogo ngayon? Noong 2024, wala ng Pogo. Bakit nire-relate pa rin ito sa Pogo? Totoo ba na walang Pogo? O lip service lang? Definitely, may mga Pogo operation pa rin. Kaso lang yung mga state ni Bangag, di ba? So, nung July, nung kanyang state of nothing achieved, natatapusin na yung Pogo, puro dak-dak-dak-dak lang. Kilala naman si Bangag na laging guni-guni. Balik natin yung salita. Guni-guni ang nag-hallucinate o guni-guni bilang asang addictus benedictus, yung mga binibigay niyang statement. So, hindi totoo na connected sa Pogo based dun sa statement, di ba, ng Filipino-Chinese, anong kinabibilangan ni Teresita Angsi? Okay? Anong department? Anong organization yon? Kumbaga yun mga, okay. So anyway, yun mga palangga. Ngayon, kailan pa kayo kikilos? Paggorgor na ang inyong mga pamilya? Recently, dyan sa hearing ng Committee on Foreign Relations. At pinost natin yan, na yung si Marcos Lacanilao, kasama ang picture nakahang ang picture ni Lisa Tanas sa wall niya. Diba? Kitang-kita nyo yung special envoy to transnational crime na nagsisinungaling, na nagsabuatan talaga sila na ipagkanulo gamit ang mga fabricated papers na pinalabas na kunyari siya representante ng gobyerno pero dapat specific na kung anong ahensya ang kinabibilangan niya, kung
transnational crime or what do you call it, Interpol or whatever, binaboy, ginago nila, niloloko nila. Magaling. Si Lisa Tanas ang author niyan, di ba? She's good at that. Remember yung ating mga in-expose? At ano nangyari? Kinontempt, ayaw ngayon permahan ni Escudero. Ngayon, anong sabi ni Escudero? Wag daw, nag-away-away sila kunyari ni Amy. Wag mo idamay ang Senado sa eleksyon. O, sabi nga dito, pumalag si Chis Escudero kay Senador Amy Marcos at sinabihan ito na huwag gamitin ang mataas na kapulungan. Sabi niya, I urge Senator Marcos to refrain from using the Senate as a platform for her own personal political objectives and to instead use her name, title, and influence as bridge toward unity, not a wedge of division. Yan ay utos ni Lisa Tanas. Yang mga statement ni Escudero, yan ay nagko-collaborate yung mga hinayupak na yan. At tama naman na drama-drama, pareho naman silang nagdadrama. Sabi ni Escudero, our people in our country expect and deserve no less. Sabi pa niya, for the record, I did not refuse to sign the contempt order of Ambassador Marcos Lacanilao. Okay? And sabi niya, Senator Marcos released her statement and flaunted to the media her signed arrest and detention order even before sabi pa ni Escudero, the Senate is an institution, Walang kwenta ito actually. Pero ito lang gusto ko sabihin sa inyo. I have not really pasabog, pero information. Escudero, January 1, pareho lang sila nagdadrama. Ito, may papakita ko sa inyo yung screenshot. Tignan lang Alright. Ngayon, gusto ko lang ibukelya to si Escudero. Alright. Itong message na ito, naganap ito nung sinend ito sa akin January last year. Yung sinasabi, hindi ko pa binuboljak si Amy na kesyo mag-ano daw siya, according to our yung mga nakapaligid sa kanya, na magsasalta siya ng katotohanan laban kay Marcos Jr. na kanyang kapatid at sasabihin niya na adik yung kanyang ading. Hindi yun natuloy. Kaya yun pangguguyo lang ni Amy. Then remember yung hearing sa Chacha, sa charter change na binigyan according to Amy Marcos ng tigto 20 million pesos each district ang mga hangal na kongresista para pilitin o akitin o imanipula ang kanilang mga constituents na pumirma sa charter change because they need 3%, 3% per district. Per district, per signator, kongresista. Ngayon, nag-alala daw si Escudero doon. At dahil nagalit si Romualdez, dahil binuking ni Amy Marcos si Tambaluslos Romualdez, si Zaldico. Diba? Ulitin ko, yung binuking ni Amy Marcos na nagpakita siya ng Viber message na nagbago itong mga charter change sa kanilang kampanya noong December 2023 to January 2024, na dinideny nitong si Noel Oñate doon sa lead convener ng PIRMA. Yung nagpapirma ba? Na sinasabi niya wala daw kinalaman itong mga si Romualdez, di ba? Tapos later on, ang finlash ni Amy Marcos, yung picture, nandoon si Zaldico at si Romualdez, ano ang sabi ni Oñate? It slipped my mind. So dahil may ugong-ugong na delikado si Amy, may message ni Chis Escudero. Alright? Si Amy Marcos. Ang sabi ni Chis kay Amy, okay, for sure makakarating to. Ang sabi ni Queso kay Amy, you're a brave leader who always speaks for truth. Please take care po. I got info that Speaker Martin and Kongko plans to attack you on your relationship with PBBM. He will claim you're pretending to be close to BBM to make trouble to his administration. But actually, you want to be the president. Yan ang sinabi mo, Kilay, at sinend mo yan kay Amy Marcos. Ngayon, ano ang sabi ni Amy? See? We will not pretend naman. Talagang nasira kayo dahil sa mga gaya niya.
So alam ni Escudero, alam ni Amy na sinungaling at itong si Romualdez ang Congress ay mga kawatan, pero wala silang magawa. So tama si Escudero na lahat yung drama-drama. Kaya nga mga kababayan, dapat i-abolish na yan ang Senado at Kongreso. Lahat. Dahil alam nila ang kanilang mga baho. Pero tahimik lang sila, nagtatakipan sila. Dahil magkakasabwat ang Malacanang na mga ahas sa Kongreso at Senado para linlangin kayong mga Pilipino, nakawin ang pera ng bayan, i-transmit lahat. Lahat ng mga yan may property sa iba't ibang bansa. Ang pera bumabaha lang sa kanila. Ang mga pamilya ng mga buwaka ng inang kongresista lumalamon sa kaba ng bayan. Mga indirectly, mga kawatan silang lahat. Okay? Hindi natin sinasabi na yung mga pamilya nila ay diretsyong kinukuha ang pera, kinakamkam ng ganon sa Treasury, National Treasury, kundi ang kanilang mga asawa ang humihigop ng kaba ng bayan habang itong mga buwaka ng inang to, Kongreso, Senado, lahat yan binibili ng Hermes na hindi naman bagay sa pagmumukha nila. Binibigay ng mga luxury, travel, and kung ano-ano, paglamon, samantalang kayong mga police patrolman. Shout out kay Patrolman Fontilla. Na bilib ako na nag-resign na dahil sa kanyang paninindigan. Dahil siya ay, kinakasuhan, lahat, inaaras. So, eto kayong mga pulis kayo, habang kayo ay nagugutom, hindi napapaaral ng mabuti ang mga anak, kulang sa budget, kulang ang sweldo. Dahil hindi binibigay ang inyong mga bonuses. Dahil isa yan, mga bonus ninyo. Sa in-expose natin na mga nabikuha nating impormasyon, ang mga politiko, senador, kongresista, lahat, appointee, elected, ay hinuhubas o inuubos ang pera ninyo.